Maraming matututunan sa buhay, maraming pwedeng pulutin at magandang i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Pero merong 7 bagay ang nakakaangat na pwedeng gawing inspirasyon sa pagharap sa araw-araw. At sigurado akong nadaanan mo na. Ang problema, hindi mo masyadong tinandaan kaya paulit-ulit lang nangyayari sa buhay. Ang iba dito ay alam mo na dahil pinagdaanan mo na. Ito na ang 7 bagay sa buhay na dapat alam mo na. Una, dapat at peace ka sa iyong nakaraan. Kasi kung hindi, babalik at babalik yan parang multo na laging magpapakita sa iyo. Ayusin ang gusot sa dati mo ng dinaanan para hindi na maging problema sa future. Ikaw din, mahirap magtago ng sekreto sa history mo, hahantingin ka niyan, lagi, makipagbati sa mga nakasamaan ng loob para wala nang iisipin at pwedeng bumalik. Pangalawa, hindi importante ang iniisip ng iba sa iyo dahil kung lahat kukumbinsin mong mabuting tao ka at kakausapin lahat na palagi na tama ang ginagawa mo, wala ka nang matatapos niyan, wala ka nang maa-accomplish niyan. Aba, nakakapagod yata yan. Uulitin ko, hindi importante ang iniisip ng iba sa iyo. Hayaan ang mga ginagawa mo ang magsalita ng iyong pagkatao. Kaya laging gawin ang tama. Pangatlo, ang lahat ay nagagamot ng panahon o time. Pag may nakasakit sa'yo, kapag may nanira sa'yo, give it time. And the hurt will be healed. Tanong, do people say bad things behind your back? Remember, they deserve to be there, behind your back. Masyadong maganda ang buhay para magpaapekto. Hayaan ng Diyos ang umayos ng gulo at bigyan siya ng chance para ayusin ang magulo sa buhay mo. Pag siyang nagbigay ng solusyon, pangmatagalan yan, hindi na yan manganganak pa ng isa pang problema. Pang-apat, huwag na huwag ikukumpara ang iyong buhay sa buhay ng iba. Huwag ding husgahan ang mga taong yon dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan nila. Ang gagawin mong pag-compare sa ibang buhay ay parang sila na ang magdidikta kung ano ang mangyayari na sa iyong buhay. Kumbaga, sila ang magiging guide mo. Pang-5, okay lang kung hindi mo alam kung ano ang kasagutan sa lahat ng katanungan sa buhay. Malalaman mo din yan in time. Ikaw din ang makakaranas niyan. Kung gusto mo, umpisahan mo ng basahin ng Bible. Ang ibang tao umaasa dyan sa katanungan nila sa buhay nila. Pang-6, huwag iasa sa ibang tao o pagkakataon ang iyong kaligayahan. Ang kaligayahan ay isang desisyon sa buhay. Ikaw mismo ang nagdedesisyon sa buhay mo araw-araw. Kaya madalas naririnig mo na gawing masaya ang buhay. Marami ka nang napasaya ng maraming panahon. Ikaw naman. At ang pang-7, smile, ngumiti dahil sa dinami-dami ng problema sa buhay, hindi lang sa Pilipinas at buong mundo. Hindi naman lahat yun problema mo. Tandaan, ano man ang daanan mo, wala sa malayo ang Diyos. Handang umalalay, handang gumabay. Sabi nga sa Isaiah 41:10, don't panic, I'm with you. There's no need to fear for I'm your God. I'll give you strength. I'll help you. I'll hold you steady. Keep a firm grip on you. Simulang pagandahin ang buhay. Pagandahin ang buhay mo. Sa mga nanood po ng video na ito, please like and share this video para mas marami po ang matulungan. At paki-like na rin po ang mismong page ko po, Dennis Antenor Jr. Certified Facebook page. Para kung may bagong video po kami na ilalabas, ma-notify ka. O, diba? Isa ka sa mga unang makakapanood niyan. Thank you for watching and God bless you.